Well. Narito na naman po tayo. Ito ang iyong kahuntahan. Kuya Clerby po. Ngayon ang tatalakayin natin, may kinalaman pa rin sa langit. Kung nung una nating tinalakay ay ang unang langit, o verse 7, ngayon naman ang tatalakayin natin, yung second heaven o ikalawang langit. Ang sabi nila, pagka sinabing langit, talaga namang maganda. At itong araw ay paraiso, kung saan hindi ka na magugutom, wala ka ng problema, puro lamang kaligayahan. Subalit, ang langit niya ay may tatlong bahagi. Yan yung unang heaven, o first heaven, second heaven, at third heaven. Itong second heaven, hindi tulad nung first heaven. Ang sabi nga hindi raw totoo na may second heaven. O yung first heaven, lalo na raw. Hindi totoo. Sa totoo lang, sa Bible, sinasabi nito na may nakasulat dito na mayroong ikatlong langit o third heaven. So, ibig sabihin nito, kung merong ikatlong langit, siyempre merong una at ikalawang langit. Kaya nga yung nagsasabing, hindi totoo, hindi naman kita pipilitin maniwala. Hindi ko rin sasabihin, totoo ang lahat ng ito. Ito'y ayon lamang sa aking napag-aralan. Pinag-aralan ko yung mga bagay nito dahil sa spiritual na kaalaman, dapat ay alam mo ito. Mahirap nga Noong una, sabi ko nga hindi ako naniniwala talaga. Pero nung marami na ako nakausap na tao na may alam tungkol dito, napagbago yung isip ko. Gayon pa man, hindi pa rin ako lubos na naniniwala. Kaya masusi ko pang pinag-aralan ito. At talaga namang gumugol ako ng panahon para napag-aralan ito. At ayon sa aking mga napag-aralan, ito raw ay kalawang langit. Malayong malayo o hindi katulad ng first heaven. Kung saan sa first heaven talaga namang binubugbog ng parusa, binabayo ng parusa ang mga kaluluwa. Dito raw sa second heaven ay iba. Kung saan sa first heaven ay pagbabayaran mo ang iyong mga ginawang kamalian at kasalanan. Dito sa second heaven,
ikaw naman ang babayaran. Ibig sabihin ikaw naman ang bibigyan ng gantimpala. At lahat ng mabuting ginawa mo ay may nakalaang gantimpala. Kaya naman, masasabi ko dito sa lugar na ito, ay talagang namang paraiso. Dito, makikita mo iba-ibang klaseng kaluluwa. Siyempre, meron ding mga masamang kaluluwa na nalinis sa per 7 at dito'y nakaakyat. Hindi ka naman makakarating dito kung kapag hindi ka nakatapos sa per 7, hindi ka nakagraduate, hindi ka makakarating sa second heaven. Tulad sa per 7, may kanya-kanya ring lugar dito para sa mga kabutihang nagawa mo. Kunwari ikaw ay mapagmahal sa iyong kapwa. Abay doon ka mapupunta sa lugar na ang lahat ng kasama mo ay mapagmahal sa iyong kapwa. O wari ikaw naman mabait, matulungin. Abay doon ka papupunta sa mga mababait at matulungin. At hindi lamang yan. Makakakita ka rin dito ng mga sari-saring halaman at mga hayop na tulad dito sa ating planeta. Bakit kanyo? Ang totoo, lingid sa inyong kaalaman. Ang lahat ng bagay na may buhay sa daigdig ay mayroong kaluluwa at espiritu. Dahil nga, ang espiritu ang siyang buhay. Dahil kapag walang espiritu, yung isang halaman o isang hayop o maging ang tao ay hindi mabubuhay dahil walang espiritu, dahil ang espiritu ang siyang buhay. At syempre, kaya naman na naging puno sila kasi nga hindi nila nakuha yung ibang mga elementong dapat nila kunin sa mga bawat daigdig na dinaanan nila. Kasi ang totoo yung espiritu ay nagmula dun sa Diyos o dun sa Word of God. Kaya ang espiritu ay mula sa Diyos. Ngayon, dito, makakita ka ng mga ahas, mga tigre, mga mababalasik na mga hayop, mababaksik. Pero sila maaamo. Kasi nasa second heaven sila. Doon, makikita mo naman sa per 7, yung mga mababalasik na leon. Pero kapag nalinis na sila, akit na sila dito. Ngayon pa man, ito yung mga hype na ito, hindi nagtatagal kasi sandali lang aalis na rin ito sa second heaven dahil nga maiksi lamang ang kanilang buhay at sigurado kung may nagawa mo silang kabutihan ay kukunti na. Ngayon yung mga halaman medyo matagal dahil ala namang ginagawa masama yan. Nakatayo lang yan at tumutubo. Kaya makikita mo dun medyo matagal. Pero may panahon din na para sila ay malis doon. At hindi ko masasabi kung ano ang pagsilang niya sa susunod. Na pagsilang nila kung sakasa, totoo nga kung may nasusunod na buhay. Kung ano ang kanilang magiging katayuan. Sila ba yung magiging hayop o halaman pa rin? Ngayon, dito, talaga namang ang dadanasin mo ay talaga namang puro kaligayahan. Lahat ng kabutihang ginawa mo ay gagantipalaan. Kaya kung gaano karami ang kabutihang ginawa mo, abay ganun ka rin katagal dito sa second heaven. Ngayon, hindi lamang, sabi ko nga, hindi lamang yung mga mababait talaga ang nakakarinig, kundi maging yung mga salbahe na naparusahan sa per 7, natapos nila yung parusa. Abay, siyempre,
wala ngang taong walang taong hindi gumawa ng masama. Sabi, siyempre wala rin taong hindi gumawa ng mabuti. Kaya pupunta sila dito at aakyat para kunin naman nila yung kanilang gantimpala sa kanilang nagawang maliit na kabutihan. O baka naman malaki din. Magtatagal din sila. Kung hindi, sandali lang din sila dito. At aalis sila. Kasi tatapusin lang nila yung gantimpalang inindaan sa kanila. Yan ang second heaven. At dito, mararamdaman mo na ang buhay ay talaga namang napakasarap. Hindi kagaya sa first heaven, mararamdaman mo ang buhay ay talaga namang kagimbal-gimbal. Kasi nga doon puro parusa, at dito na may puro gantimpala. Lahat dito ay gustong makarating. Pero hindi lahat ay makakarating. Bakit kanyo? Abi, may mga kaluluwang hindi makakatagal dun sa first heaven. At sila'y magmamakaawang ibalik sa lupa. At bunga nito ay ibabalik naman sila ng nature o ng tigapamahala ng lahat o ng Diyos. Sa lupa, sa physical world, ibabalik sila doon at isisilang na muli. Dahil di nga nila kaya ang parusa dito sa first heaven. Kaya maawa sa kanila yung nature, ibabalik sila sa lupa. At doon nila tatapusin yung parusa. Ibig sabihin dito nila sa mundo tatapusin yung parusang hindi nila natapos. At kung ano yun ay hindi natin alam. Kaya kung ako sa inyo, ako kaluluwa na. Kaya nga dapat malaman nyo ito para meron kayo idea kasi marami dun walang idea. Kaya ang nangyayari hindi natatapos yung kanilang parusa dun sa first heaven, nababalik sila sa lupa. At ang nangyayari, naisisilang silang hindi maganda, kagaya ng isang bulag, isang pipi, isang bingi, isang siraulo, isang basta may diferensya o na mahirap sa daga ang buhay o ganun, o pangit na pangit. Ganun na magiging parang kabayaran nila dahil hindi naman nila natapos yung parusang nakalaan para sa kanila sa first heaven. Kaya dito, medyo yung mga, siguro marami rin makakatapos yung parusa sa first heaven. At dediretso dito yun sa second heaven. At dito nila lalasapin ang saya, ang ligaya ng buhay. Ayan. Pero, hindi natatapos sa second heaven. Kapag katapos mo dito at naibigay na sa iyo lahat ng gantimpala, meron ka pang pupuntahan. Siyempre, sa ibang dimension na naman yun. Pero gayon po man, ang masasabi ko ay dapat lang na kayo ay gumawa ng mabuti. Hindi ko naman sinabing hindi kayo makakagawa ng masama. Dahil nga ang tao ay madaling matukso. Pero hanggang maaari nga, gumawa kayo ng mabuti. Dahil, baka hindi kayo makarating sa second heaven. Ang pinapangarap nyo. Walang taong hindi nangangarap na makarating sa langit. At lahat sila ay nagnanasang makarating sa paraiso. Pero hindi ito yung paraiso, ito yung second heaven. Iba pa yung paraiso na sinasabi sa Biblia. Maging mabuti, gumawa na mabuti, mahalin ang iyong kapwa at mahalin ang nature. At sigurado, makakarating kayo dito sa second heaven. At yan, malalasap nyo ang nais nyo, malasap na pinapangarap nyong mangyari sa inyo. Kaya, ito ko sa inyo, think wise. Think twice. Never mind, huwag ka na mag-isip. Gumawa ka na lang ng mabuti. Sana
habang nabubuhay kayo sa daigdig, konti lang magawa niyong masama para sandali lang kayo sa first heaven at hindi mabigat yung parusang mararamdaman nyo at makarating agad kayo dito. Diba? Oo. Sa second heaven. Ngayon, sabi ko nga, pagkatapos sa second heaven, hindi pa natatapos ang paglalakbay. May pupuntahan ka pa. At ito ang third heaven. Yan. Yan ang susunod nating pag-uusapan. Ano ba ang meron dyan sa third heaven? Bakit meron yan? Nakarating ka na nga doon sa parang paraiso eh. Pupunta ka pa sa third heaven. Ano meron dyan? Mahalaga ba yan? Kailangan ka bang pumunta ka dyan? Yan. Pag-uusapan natin yan. Kung ano yung third heaven sa susunod na episode o sa susunod na slide. Ngayon, hanggang dito na lamang tayo at maraming salamat sa lahat ng mga nanonood na karamihan hindi yata naniniwala. Pero someday malalaman nyo, totoo pala ang lahat ng ito. Ang lahat ng sinasabi ko. At kaya hindi ako gumagawa ng isang reliyon o isang samahan. Sinasabi ko lang ang katotohanan na maaaring totoo. Paano kung totoo nga? Di wala nga kayong kaalam-alam. O, di ba? At least kung alam nyo, may kaalaman kayo dito, malalaman nyo sa inyong sarili na ganun pala ang gagawin ko. Kasi baka totoo. Kung hindi naman totoo, wala rin mawawala sa inyo. O di ba? Sabi ko nga, ang lahat ng reliyon ay palido. Ang lahat ay totoo. Kaya kung kayo nasa reliyon, kayo Buddhism, kung kayo Christian, kung kayo Kristiyano, dyan na lang kayo. Kung kayo Muslim, dyan na lang kayo. Kasi, nagtuturo lahat yan ng kabutihan. At walang reliyon hindi nagtuturo ng kabutihan. Walang reliyon nagtuturo ng masama. Maaring magkaroon lamang ng masama kung conforme doon sa mga namumuno doon sa kanilang sekta, reliyon, at kung ano pa man. Paano? Marami pong salamat ulit. Hanggang sa susunod, naku kayong BBQ. Napakahalaga nito. Ito ang ikatlong langit. Tandaan niya. Hanggang sa susunod.